Hello mga lalabs, mga vayots, Mega Love, shoutout, magandang hapon. At magandang bagong gabi dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko Dabawenyo, sa Davao Region, sa buong Mindanao. At sa lahat ng mga Bisaya around the world, Mega Love, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, Mega Love, shoutout, magandang araw. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay ito na, formal na po na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao, dyan sa may Magsaysay Park ng kanyang kandidatura pagka mayor at pati si ngayon Mayor Basti Duterte ay tatakbong vice mayor na ng kanyang tatay. So matatandaan natin sa interview ni dating Pangulong Duterte nung nakaraang araw ay sinabi niya na tatakbo siya. Tinanong niya yung mga media sa Davao kung ano ang dapat niyang takbuhan. So sinabi ng mga media, mayor. So sabi niya mag-mayor ako. So yun na nga, tinanong kung sino yung magiging vice mayor niya or si Basti ba ay tatakbong senador. So sinabi ni dating Pangulong Duterte na si Basti ay magiging vice mayor niya dahil hindi niya alam. Kung halimbawa sabi niya mamatay ako bukas or kung ano, alam naman natin ang edad ni PRRD. May katandaan na nga at may fractured pa siya, no? May dahil sa pagkaano niya sa motor, pagsimplang. So, hindi na talaga siya pwede mag-senador dahil malayo. Kailangan niyang pupunta sa mga lugar. Kahit pa sabihin ng ibang vlogger na pwede naman yung boses niya na ganito, ganon, ano lang. So, iba talaga pag yung personal siyang pupunta doon kasi nakikita na dati, namimiss siya ng mga kababayan sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas na pumupunta doon at maririnig yung kanyang mga speech or talumpati. Tapos yung kanyang mga jokes. yun, no? So yun, kailangan din niya minsan ang presensya. So para sa kanyang edad ay tama lang ang pinili ni dating Pangulong Duterte na tatakbong mayor. Maliban doon sa balak sa kupin or kubkubin ng Marcos, no? Ni Martin at ni Marcos, of course si Liza na yun, kasabot na yan sila, ang Davao sa pamamagitan nitong ritukadang ilong na si Migs Nograles na isang traidor sa mga Duterte. Matatandaan ninyo yung tumakbo siyang PBA party list, hindi na naman siya basketballista ng PBA. Kailangan bawat dati mayroon andun si VP Sara. Di ba? Tapos pasayaw-sayaw pa niya doon sa harapan ni Basti Duterte na parang inaakit-akit niya na hindi din naman nabinta yung beauty niya kay Basti. Walang amor si Basti sa kanya, hindi siya tawag dito, hindi type, kaya yun. So nung nanalo, nag-traidor pati sa SMNI na nagtatrabaho siya dati sa SMNI. Siya pa yung nangunguna na tanggalan ng prangkisa ang SMNI sa Kongreso, si Migs Nograles. So dito mo kikita yung isang tao na kung gaano ka traidor, tinulungan mo na yung ending, ikaw pa yung pinahamak. So ngayon, tama nga naman si Tatay Digong, no? Sa kanyang desisyon na kailangan may isang Duterte na magiging vice mayor niya kasi kung anong mangyari sa kanya, si Basti pa rin ulit mag-take over at magiging mayor ulit ng Davao. Good. Para sa akin, maganda ang naisip nila. Although, ang gusto ko sana din, si Mayor Basti ay pupunta sa Senado. Pero mas, siyempre, pinili nila na sa Davao muna dahil nga sa nakaranas ang Davao ng hindi maganda sa kamay ng pamilya na tinulungan ng anak ni Tatay Digong at kapatid ni Basti na si VP Sara.
ay tinraidor sila at binaboy, binalasobas pati ang Davao, lalo na pati si Pastor Quiboloy na nabumuhos ng billions of pesos para itulong sa kampanya ni BBM noon 2022. Anong ginawa sa kanila? Binaboy sila. So, siyempre, kailangan muna nilang ayusin si Basti. Ay first time pa niya sa executive bilang isang mayor ng Davao. So, para sa akin mas maganda na tapusin niya yung kanyang 3 termino bilang mayor. So, pagkatapos niyan, kumbaga sa mangga pa, hinog na siya. Kumbaga sa prutas pa. Kung tatakbo siya sa, halimbawa, higher position gaya ng senador or vice-presidente, kung mag-vice-presidente si VP Sara, which is, hindi nila yan gagawin, no? Na ayaw nga ni Tatay Digong na Duterte pinupost ni Atty. Panilo, no? So, yun, either mag-senador siya, si VP Sara, presidente. So, maganda to. At least, well-experienced si Basti pagtungtong niya sa Senado or sa higher position. So, paano naman ngayon si Migs Nograles? So, Migs Nograles, mula sa tatay mo, na pangarap, nagiging ano pa yun, di ba? House Speaker ng Congress, ang kanyang tatay na si Boy Nograles. Wala. Hindi nanalo, nakailan ba yun? Nakadalawa, nakatatlong beses pang try ng dating yumaong Boy Nograles tumakbo kalaban si PRRD, si dating Mayor Duterte. Hindi talaga nag-succeed or hindi nanalo. So, ngayon, tinatry ni Migs Nograles na siya ang tatakbong mayor ng Davao. Pero paano mo yun tawag dito? Paano yun mangyari? Kung umpisa pa lang ay isa ka ng traidor. At, sabi ni Migs Nograles, babaguhin ang Davao. Wow. Paano babaguhin? Tanong niya. Babaguhin or bababuyin? Dahil nakikita din naman natin, may vlog ako kahapon ba yun? Kung gaano kabulok ang Leyte. Kung gaano binulok ng mga Romualdez partida. Marcos Romualdez pa yan dyan, Pero hindi maunlad ang Leyte. Nakita naman natin doon sa video ni Waray Laban. Kung gaano kabulok, kapangit ang kanilang doon. Ang kanilang public market. Sabi nga ni Waray Laban, mabaho pa. Samantalang namimigay ng billion of pesos si Martin Romualdez sa kahit saan. Tapos yung kanyang lugar, hindi niya mapaganda. So yun. At doon, si Migs Nograles ngayon humihimod sa tumbong at bayag ni Martin Romualdez. Nagpagamit siya kay Martin Romualdez, kay Sandro, kay Liza, at saka kay Bongbong Marcos. So sa tingin mo, at hindi pa siya tumitira pala sa Davao. Dahil doon siya lumaki sa Quezon City, sa Metro Manila. So anong alam mo, patakbuhin ang Davao City? Kung ikaw pala mismo ay hindi ka nakatira doon. Nung nagiging presidente pa si Duterte, binigyan si Carlo Nograles ng posisyon. Tinulungan din siya, manalo sa PBA party list. Niyet, anong ginawa niya? Sinaksak ni Migs Nograles ang Duterte patalikod. So sa tingin mo, buboto ka ng tao doon. Piling mo mananalo ka dahil bubuhusan ka ng billions of pesos ni Martin Romualdez. Pera din naman yan ng taong bayan. Kaya hindi niyo pwede ipagmalaki dahil hindi niyo pera yung ibubuhos niyo, ibili ninyo ng boto sa mga Dabawin niyo, lalo na dyan sa Davao City. Kasi ang balak nga ni Martin Romualdez, ni Sandro, ni Bongbong at saka ni Liza, hawakan ang Davao, paghaharian nila yan. At kapag nagtagumpay si Migs Nograles, dahil gagamitin lang si Migs Nograles din yan kapag manalo si Migs Nograles, kung makubkob na ng Marcos at Romualdez ang Davao, ibig sabihin, makukubkob na nila po ang buong Mindanao. Dahil ang Davao po
ang sentro ng Mindanao. Yun yung kanilang plano eh. Di ba? Gusto nga nilang nakubin ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil andoon ang maraming malaki ang ari-arian ni Kibuloy at ayun, gagawin isang malaking base militar ng Kano sa tulong ni Bongbong Marcos, of course. At ito ngayon, Migos Nograles. So, di ba may post si Joey De Viv, sila si Tio Moreno, sila si sino ba? Ibi Hagulbot, Criset, buntis ka daw. Aba, akong totoo yun, turjak. Kumbaga sa lupa, paminuhunan ka na kaagad, hindi pa kayo na-survey. Ano tawag dito? Ayun. Binuntis na hindi ka pakasal. Uso naman yan ngayon eh. So, ano yun? So, kung magiging, kung buntis ka na at magpapakasal na daw kayo ng jowa mong isa pa ring traidor sa Duterte, yung Almario ba yung apelyido, tinutulungan din dati ni Digong, magiging housewife ka na lang. Mas mabuti alagaan mo lang yung baby mo sa sinapupunan mo. Huwag ka na magpaka-stress pa pagdating dyan sa mga kampanya pagtakbo dyan sa Davao dahil hindi ka mananalo kay Digong. Good luck sa iyong career. Patay na ang career ni Migs. Ang kanyang pangarap, ang kanyang ambisyon na magiging mayor ng Davao sa tulong ni Tambaluslos sa pera ng taong bayan, na billions of pesos ang ipupundo, wala na dahil inunahan ka na ni Digong. So, kailan ka mag-file kung talagang desidido ka? Natalunin si ex-president Rodrigo Roa Duterte, mag-file ka na. Dapat nauna ka pa eh. Inaghintay, akala niya hindi tutuhanin ni Digong. Itinotoo ngayon. So, ano yon? Sige, mag-file ka na, Migs.